musugot, uy. Nabuang mo. Buhat-buhat mo apidabit nga. Bisan isa. Way tinuod nga gisulat. Yan siya masya, Ano ma'am. siya? Ano ko sa yaha? Nga, di ko musugot ba? Nga, ana-ana na lang gani kadali. Dauton niya ako ang pangalan. Pareho anang madriaga niya. Nag-imbento na po siya og witness ko, no? Uy, mag-sure sila, uy, sa kadaghan ba naman sa parallel groups? Isa-isahon ko pa ba ng ilahang pangalan? But in any event, ako nakagingon kay PRD. Ako din nagyog kumusugutan na ba? Nga na lang kadali para sa iyaha, mandaot og pangalan. Anak ko. Magsugod na siguro ko og sa tawag na, back to you. Nya, kibalo ka? Anak gud siya. Si PRD. Ayaw nagtagda. He is nothing. He is a political skunk. Muna yung gingon. No. Si PRD magod na. Wala ka si PRD. Kanang bigyan na siya mo patol og hater. Huwag ka ng mga troll, huwag mga basher. Kaya siya mo patol, ana. Hindi inday, ma'am. Ano man? Ako? Ikaw. Hindi ko masagot, uy. Nabuang mo. Buhat-buhat mo apidabit nga. Bisan isa. Way tinuod nga gisulat. Nako, mga kabayan, eto na. Mukhang papalag na si Vice President Sara Duterte laban dito sa mga walang tigil na paninira nila sa ating pangalawang Pangulo. Dito nga sa interview ni Alvin Antorisim kay Vice President Sara diyan sa Dahig, sinabi ni VP Sara Duterte na nagsumbong siya kay Tatay Digong tungkol dito sa mga paratang nila doon kay Madriaga. Pero ang nakakagulat mga kabayan, kasi nga sinabi ni Ma'am Sara Duterte na sinabihan daw siya ni Tatay Digong na wag mo nang pansinin yan. Hayaan mo na yan silang manira. Kita mo? Nakita po ninyo kung gaano po ka-positibo si former President Rodrigo Roa Duterte patungkol diyan sa mga mapanirang mga nilalang mga demonyo, lalong-lalo na pagkalaban nila sa politika. Sabi ni Tatay Digong daw, hayaan mo na yung mga haters, mga bashers, mga trolls. Kasi nga, wala naman talagang ibang gagawin yan, kung hindi, sisirain ka lang. At ipinaliwanag din ni Ma'am Sara Duterte na ganun daw talaga yung ugali ba ni Tatay Digong. Ayon niyang pumatol sa mga ganung mga paninira, lalong-lalo na dyan sa social media. No? Dito natin makikita mga kabayan na si Tatay Digong talaga ay iba, or magkaiba sila. Kahit sabihin natin parehas lang Duterte, pero magkaiba sila ng prinsipyong ipinaglalaban. At ayon naman dito, kaya saludo ako kay Tatay Digong kasi alam niya talaga kung ano yung mundong ginagalawan niya. Kita niyo naman, nung kinidnap si Tatay Digong, nasa, kumbaga, wala siyang ibang ginawa kundi sumunod. Diba? Kasi alam niya talagang bibirahin siya ng mga kalaban niya sa politika. Pero wag kayo kasi nung tinanong ni Alvin Antorisim, si Alvin, tinanong niya si Vice President Sara Duterte, kung ikaw VP Sara Duterte, anong gagawin mo? Naku po, matapang na sinabi ni VP Sara na hindi ako papayag, bakit nila ako gaganyanin? Di ho ba? Yung sinulat nila diyan, yung mga paninira nila, kahit isa, walang tama, puro kasinungalingan. Matakin nyo. At sinabi ni VP Sara Duterte na mag-uumpisa na daw siya. Alak ka. Uumpisahan niya ng mag-back to you. Ibig sabihin lang kung ano yung paninira ninyo diyan na ipinupukol nyo laban sa kanya, humanda na kayo kasi papalag na itong si Vice President Sara Duterte. Yun ang pinagkaiba ni Ma'am Sara at ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, sa kabilang side, ito yung kanyang opinion, ito yung kanyang pananaw. Dito naman kay Vice President Sara Duterte, naku po, wag na wag nyo talagang
gagalitin si VP Sara Duterte kasi baka maghalo na naman yung balat sa tinalupan. Ha? Magkaiba yan eh, magkaibang kahit sabihin natin sa parehas na na Duterte, no, yung dugo nila, pero iba si VP Sara Duterte. Pag yan talaga ay napuno na, kung ika nga sabi nila, pag puno na yung salok, ha, talagang babalikan kayo ni Vice President Sara Duterte. Kita niyo mga bayan, ano nangyari ngayon? Dahil sa gusto nilang ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, anong ginawa ng kalaban? Nag-file sila ng impeachment laban kay PBBM. Kunwari lang yun. Palabas, no? Kasi nga, yung nag-file ng case, yung attorney doon, attorney din pala yun ni Lisa Marcos. O di nasilipan na sila. Pangalawang impeachment complaint kay BBM. Ito ay sarskwela lamang, no? Nakikita na ni VP Sara Duterte na yung ginagawa nila ngayon ay isang ano lang ba, pagkukunwari. Kung baga, nagpa-file sila impeachment, pero alam na nila yung mangyayari diyan. Mababasura din yan. Kasi nga, ang gusto nila diyan protektahan yung one year bar rule, no? Na dapat isa o dalawa o kung more than impeachment ang complaint laban kay Bongbong Marcos, mababasura yan. So nasilipan sila. Kita nyo, nag-file din agad itong Makabayan Black. So sa tingin nyo, seryoso yung mga i-file nila? Kasi kung seryoso sila na i-cater nila o tanggapin ang lahat ng impeachment complaint laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi nila tinanggap yung pangatlong impeachment complaint na yun talaga yung legit na mga Duterte supporters? Bakit ayaw tanggapin ng Kongreso? Kesyo ang sabi nila, wala si Garafil, wala yung Secretary General ng Kongreso, pero verified complaint naman yun. Nandun lahat ang mga abogado. Ayon sa konstitusyon, talagang pag verified complaint, dapat tanggapin. Pero ano yung mga strategy nila? O nagkukunwari, nawala si Garafil. Di ho ba? Pag wala pala yung Secretary General sa Kongreso, hindi ba dapat mag-appoint sila ng acting? Di ba? Kasi base doon sa nabasa natin, nag-research tayo, pag wala yung Secretary General dyan sa Kongreso, ay pwedeng mag-appoint ng acting Secretary General yung House Speaker. Pero bakit wala? So sa madaling salita, gumagawa lang sila ng kwento para hindi matanggap yung complaint ng talagang solid na mga VP Sara supporters. Kasi takot sila di ba? Kasi kahit sabihin natin na hindi uusad yan o hindi talaga may impeach si Bongbong Marcos, pero at least, sabi nga doon sa balita na hindi na daw makikilahok itong si Mike Defensor diyan sa impeachment kay Bongbong Marcos kasi nga siguro nakita niya na wala ding hindi natatanggapin o whatever diyan sa Kongreso, pero still kung ako ang opinion ko lang, dapat sana i-push na lang din yun. Kasi nga, sayang yung effort nila, nandun na sila di ho ba? Dapat i-push pa din yun para malaman natin at magkaalaman talaga kung ano ang galaw na gagawin ng kalaban. Kasi labanan to ng strategy Kita nyo yung mga kalyado na ni Bangag, gumagalaw din, di ba? Sila pa yung naunang mag-file ng impeachment. Kasi nga, ang ipapalabas nila, protektahan itong si Bongbong Marcos. After dito sa impeachment complaint ni Bongbong Marcos, malapit na yung February 6, doon na naman yan sila, kakana. Si CBP Sara Duterte na naman nila ang kanilang i-impeach. Kita nyo ba yan? Gagamitin na naman nila dyan ang House, yung mga congressman. Sabi nga ni VP Sara Duterte, yung impeachment complaint laban sa akin, isang fundraising yan. Kung baga, pag once mayroong impeachment complaint sa akin, gagamitin na naman nila yung kanyang kapangyarihan, yung kanilang pera dyan. Bakit? Kasi mag-iikot na naman yan ng signature. Upon the signature, kasama na doon kung yung budget nila per congressman. Kita nyo yun? Kasi ang nangyayari ngayon sa politika dito sa Bongbong Marcos na administrasyon, gamitan Ginagamit ni Bongbong Marcos yung kanyang kapangyarihan at gamitin itong mga congressman. Ang mga congressman din, ay siya na naman din, sinasabayan itong si Bangag. Gagamitin din nila si Bangag para sila ay magkapera, magkaroon ng budget or pondo ang kanilang mga distrito. Lalong-lalo yung mga party list. Pero, malapit na po ang 2028.
malamang sa alam ka ng yung lahat ng mga congressman diyan, hindi na rin natin masisiguro kung talagang susuportahan nila yung impeachment na ihain nila kay Vice President Sara Duterte.